Magandang araw mga ka-JD Channel. Ito po muli Jason De Asis na magbabahagi ng ilang malagang kaganapan sa ating bansa. Ito po yung mga pinag-usapan ngayon sa pagitan ng mga sumusuporta sa mga teroristang grupo at ito nga pong sa atin naman sa panig ng gobyerno. Ito po ay may kaugnayan sa binabanggit ni Undersecretary Ernesto C. Torres Jr., Executive Director ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa laban kontra sa insureksyong komunista. Yung pong maling impormasyon ay naging isang makapangyarihang sandata upang siraan ang lehitimong hakbang ng ating gobyerno sa seguridad. At hindi po isinasagawa ng gobyerno ng Pilipinas ang red tagging. Sa halip, ay ginagampanan nito ang tungkulin na ibunyag ang mga individual at organisasyong may napatunayang kaugnayan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front o itong CPP, NPA, NDF na idineklarang teroristang grupo sa ilalim ng Anti-Terrorism Act of 2020. Sa mahabang panahon mga kaibigan, itinago ng mga grupong ito ang kanilang tunay na intensyon sa ilalim ng maskara ng aktivismo habang palihim na sumusuporta o nagre-rekluta para sa armadong rebelyon. Ginagamit nila ang estratehiya ng paninira sa gobyerno, pagmamanipula sa mga isyu ng lipunan at pag-ruradikal sa mga kabataan. Hindi ito haka-haka. May sapat na ebidensya mula sa mga ulat ng intelihensya, testimonya ng mga dating kasapi at ang hindi may kakailang katotohanan ng maraming miyembro ng mga tinatawag nilang legal organizations ang nauwi sa pagsapi sa NPA. Sa kabila ng mga malinaw na ebidensya, patuloy ang mga kritiko sa pag-aakusa ng red tagging upang patahimikin ang mga nagpapahayag ng katotohanan. Gayunman, nilinaw na ng Korte Suprema na habang hindi pinapayagan ang walang basihang pagbansag ang pagbubunyag ng mga individual at organisasyon may napatunayang kaugnayan sa mga teroristang grupo ay isang usapin ng pambansang seguridad. Hindi nagbibitaw ng walang basihang akusasyon ng gobyerno. Sa halip, ginagampanan nito ang tungkulin nitong protektahan ang sambayanang Pilipino laban sa panlilinlang at karahasan. Kapansin-pansin ang pagiging ipokrito ng mga grupong ito. Maingay silang buwawatiko sa mga aksyon ng gobyerno, ngunit tahimik sa mga karumal-tumal na krimen ng CPP, NPA, NDF. Ipinagmamalaki nilang ipinaglalaban ang karapatang pantao, subalit hindi nila kinokondena ang hindi mabilang na buhay na nawala dahil sa terorismo ng mga komunista. Binabatikos nila ang mga programang pangkaunlaran ng gobyerno dahil ang tunay na progreso ay humahadlang sa kanilang propaganda at pagre-rekluta. Tama po si Undersecretary Torres. Ang pagkilala sa mga banta ay hindi na iba sa pagbibigay babala sa publiko tungkol sa mapanganib na mga produkto. Kung ang sigarilyo at alak ay may label ng panganib, ang mga grupo nagpapalakas ng terorismo at insureksyon ay dapat ding mailantad. Hindi dapat panghinaan ng loob ang gobyerno sa pagsasagawa ng hakbang upang lansagin ang mga mapanlinlang na organisasyon. Ang katotohanan ay hindi isang pag-atake. Ito ay isang panangga laban sa panlilinlang. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung sino ang tunay na kalaban ng bayan. Ang NTF-ELCAC ay dapat na magpatuloy sa misyon nitong hindi lamang labanan ang armadong insureksyon kundi protektahan ang bansa mula sa banta ng maling impormasyon, panlilinlang at ideological na subversyon. Ang laban sa terorismo ay hindi lamang isinusulong sa kabundukan, ito rin ay isinasagawa sa puso at isipan ng mamamayan. At sa labanang ito, kailangang manaig ang katotohanan, pawang katotohanan at buong katotohanan lamang. At ito pang muli, Jason De Asis sa JD Channel na sa inyo ay nagpabahagi. Ugaling tumutok. Maraming salamat po.